Ayan guys, sa mga nag-request na i-ano natin ang bagong airport ng Tacloban, i-vlog, i-feature. Yan, nandito na tayo kahit umuulan kasi so far merong low pressure area na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, and according to Pag-asa, baka dito dumaan sa Eastern Visayas or sa Bicol region ang low pressure, and may possibility na maging isang bagyo. And since nandito tayo sa Tacloban so far, talagang sinadya ko na lang pumunta dito sa sa airport, taking the opportunity. And taking the opportunity while I am here in Tacloban, kasi hindi natin alam kung kailan tayo babalik dito. And haakon mga kabayan nga mga taga dito Samaran Leyte, mapapausa ka mo nga nagtatagalog na naman tayo. Nagwaray-waray ako tungod kay hadton ang pag-vlog ko ha Primark in Katbalogan, tungod kay an akon audience is mga Katbaloganon in the nearby municipalities. Kay an akon man talaga audience taga dito amon, so that is why mas maupay kun I will use my mother tongue so that I could relay my message to my kababayans. Pagka once na ganitong situation na nasa ibang lugar na tayo and mas wider ang ating audience, it could cater different people. So mag-Filipino tayo or national language. Again, nandito tayo sa new Tacloban Airport. Wala tayong masyadong data regarding this one, kung kailan matatapos, kailan open. Pero ang ating haka-haka dito, this will be an international airport. Galing lang tayo sa DPWH Region 8, nagtanong-tanong tayo para at least mas reliable ang ating source. Pero so far ang sabi nila, di pa sila masyadong wala pa silang exact knowledge regarding this one. Kasi humingi tayo ng data, mahirap naman na magsalita tayo na wala tayong references. And hindi natin alam kung sino ang makakausap natin to answer the questions. Kung ano nga bang mga international flights ang ma-accommodate dito, kasi magiging international airport daw to. So hindi pa natin alam yan, hindi pa ma-disclose yan kung kailan matatapos at anong mga international flights ang possible na mayroon dito sa Tacloban. And I would like to say hi to Engineer Gulmatico, ang ating district engineer ng 2nd District ng Samar. And shoutout din kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa PNPA na nasa Silang Cavite. Am I right? Silang Cavite. Sir, pagka pumunta kayo ng Tacloban o Region 8, baka dito na kayo lumapag pag once natapos tong magandang airport. Actually maganda talaga to. Di ko alam sino nang pwedeng makausap natin since hindi tayo mga taga Al Jazeera, hindi tayo mga taga CNN at saka BBC. So di basta-basta makakuha ng information, basta kung ano lang ang makakaya natin, yun lang. Guys, when it comes to design, maganda siya. Pang international nga ang kanyang dating. And actually ang old airport nandun DZR is still operational. And sa mga mga hindi taga Region 8, ang Tacloban Airport guys, ito ang airport terminal namin sa buong Region 8. Kasi ito ang may araw-araw na schedule. Hindi lang araw-araw kundi merong maraming flights from Tacloban to Manila to Cebu. Yan, dito ang maraming flights araw-araw. Hindi kagaya ng so far sa bagong sistema ngayon,
Calbayog and Gandara. Calbayog and Katarman via Cebu ang flight nila. Kung pupunta ka ng Manila, connecting flight from Cebu to Manila. From Katarman to Cebu, Cebu to Manila, Calbayog to Cebu, and Cebu to Manila. Ang Tacloban, I think direct to sila. Kasi meron yata bagong policy ang airline Chobabels ng Pilipinas. Kasi nagbubugiot na ang NAIA. So kailangan mabawasan ang traffic sa NAIA. Ang iba nandun na sa Clark International Airport. Ang mga flights wala nang direct. Yung ibang flight from Visayas to Manila, mayroong nabawas na mga direct flights. And regarding naman sa mga nagtatanong about Catbalogan Airport, actually galing tayo dun sa administration office ng Catbalogan Airport, and mamaya baka makauwi tayo ng Catbalogan, so magtatanong tayo dun. Now why am I entertaining this one? Bakit ko in-entertain? Diba? Tinagalog kasi minsan pag English iba ang interpretation natin. Charot. Kasi mahalaga tong airport na to. Kasi dito talaga tayo sumasakay. Yung mga taga Catbalogan hanggang south ng province, dito talagang takbuhan. Even the whole Samar Island ditong takbuhan. Kasi ang Calbayog and Katarman, limitado lang ang flight. So para at least aware ang mga pupunta dito sa Tacloban Airport, naglalakad tayo guys para makita natin ang lumang airport. Lalong lalo na mga first time pa lang napupunta dito sa Region 8, first time na lalapag sa airport. Ayan. So for the information of everyone, lalong-lalo yung mga sinasabi kong mga first time pa lang dito sa Eastern Visayas. Kung galing ka ng Manila, let's say galing ka ng San Francisco, California, siyempre dadaan ka ng NAIA. So NAIA to Tacloban. Now, kung wala kang sundo, sasakay ka ng jeep papuntang downtown. Meron yung mga nag-aabang dyan na jeep. Pero pag gabi, guys, kung meron kayong kakilala dito sa Region 8, let's say kung taga Samar, halimbawa taga Catbalogan or saan man sa Samar, kontakin nyo na mga kamag-anak nyo, yung mga kaibigan nyo, or kung sino man ang susundo sa inyo dito sa airport. Kasi lalo na pag gabi, guys, mahal ang pamasahe from airport to downtown ng Tacloban. Kasi nga, syempre, dahil gabi na, kulang na ng pasahero, kaya mahal. So, from dito hanggang downtown, minsan, isang tao, 200. Pakyawan. Depende pa yan kung mabudol-budol ka. And huwag kang masyadong magtatagalog. Kasi alams na natin yan, it's not discriminating the Tagalog people. Anyway, dinidiscriminate din naman tayo sa Katagalogan eh. So sabi nila it's a tie. Kasi minsan meron naman talagang minsan language barrier. Ang dami ko mga sinasabi, ano ba? Ayun, so ang sabi ko lang, kailangan mag-pretend ka na hindi ka baguhan dito sa Region 8. Huwag kang masyadong mayabang na Tagalog ka, ganito ganyan, kasi mabubudol-budol ka talaga. So ayun, sinasabi ko kanina na pag may mga kamag-anak ka naman dito, may mga kaibigan na taga dito sa Region 8, halimbawa pupunta ka dito, kailangan may sasalubong sa'yo, and sila nang kukontak, or kung meron man kayong kotse, kung mayaman talaga kayo, sunduin ka. Pero kung wala naman tayong mga kakutsyan dyan, wala naman tayong mga mali-malitang pera, magpasundo na lang kayo, or di kaya may kaibigan kayo na sasama sa inyo para hindi na tayo mamahalan. So, alam kasi natin kung paano ang labanan dito para hindi siya masyadong mahal. So mas maganda kung mag-book ka ng flight
may araw pa, wag ng gabi kasi pag mabutan kayo ito ng gabi yun na kasi maraming beses na ako guys naka-experience dito pag gabi. Di syempre taga rito ng laman ako region, taga Katbalogan lang naman, ilang oras lang naman biyahe, tsaka medyo kabisado naman natin ang Tacloban. Hindi naman din tayo mga Orlock. So alam ko ang labanan para at least hindi na tayo singilin ng mahal. So yun lang guys may ipapayo ko sa inyo. And so far maulan na mayroon guys yun. Mayroon airplane char. Buti mayroon pang flight ngayon guys. It's 9 o'clock in the morning, Thursday, December 4, 2025. Nandito ako sa Tacloban kasi marami akong mga news coverage. Pumunta tayo ng DPWH Region 8 and DepEd Region 8. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. And nag-cover tayo kagabi ng Christmas lighting sa Tingog, sa Price Mansion. Guys, nagkamali pala ako sa aking post ng price. Dali guys, may tumatawag. Ayan, sa pagpapatuloy ng ating chikahan, nag-cover tayo dito ng mga maraming iklabo. Actually, hindi ko na update yung panahon dito sa Region 8. Kaya hindi ako aware. Kasi na-busy talaga tayo simula nung nag-open ang Primark sa Katbalogan, and then maraming mga issue. Yung mga sidewalk vendors kasi bawal na. So, in-accommodate natin ang kanilang mga complaints. Pinost natin yan. So, sa sobrang busy, hindi ko na-check yung ang pag-asa sa kanilang page. So, sa sobrang busy. And pumunta rin ako dito sa Tacloban and maraming mga coverage. Kaya hindi ko alam na ganun pala ang panahon ngayon, merong low pressure. Kanina ko lang na-check paggising ko ng mga 5 o'clock. Pag-check ko sa sa pag-asa, meron palang low pressure area na nakapasok. So, umuulan dito ngayon guys. So ngayon, about airport na to, sana makakuha tayo ng information, sana mabigyan tayo ng information ito sa aking mga pambungad na mga eklabo. Sana may singit natin dito kung anong information meron tayong makukuha. Kung sino man ang airport administration dyan. And actually yung daanan na to guys, ito ay bago. Nandun sa kabila yung original na daanan. And ayun, yun lang guys. And ang mga nagpapakiana about San Juanico Bridge, kung saan good man mag-open para 15 tons nga mga sasakyan, ansiringan DPWH Region 8, uhulaton laan irahin press release. And pwede man nato ni update ira FB page sa DPWH 8, yan, Region 8, para makita naton, ma-update naton kung saan good mag-open ang San Juanico Bridge ngadto ha 15 tons. Kasi guys, ang problema ng mga kontraktor sa Samar Island, dahil hindi nakakatawid ang mga more than 15 tons, yun ang problema ngayon sa construction firm. And siguro yun din ang dahilan kung bakit naantala, medyo tumatagal ang pag-aayos ng highway. Kasi yun din ang naririnig ko sa mga construction firms. Dahil yung mga aggregates mahirap may tawid by barko and nadidelay pa minsan sa sobrang dami rin ng pila. And maghahanap tayo ng mas valid na source and mas reliable na source para at least makapagbigay sa atin ng saktong information. Okay? And nagpalabas din ng memorandum ang Central Office ng DPWH, ng Central Office ng kanina na lahat ng mga tulay sa buong Pilipinas, kung ano ang kanyang tonnage, mga limitation ng kanyang capacity, kailangan i-implement. Alam mo, kung 15 tons lang hanggang 15 tons lang. Alam mo, sa Calbiga. Kasi maraming nagtatanong kung hindi makakadaan sa Calbiga, the other way is through Eastern Samar. Ipalo yung mga Eastern Samar din. Meron din doon mga hanggang 15 tons lang. Okay? Ayan. Kanina medyo tayo na interrupt dahil may tumawag.
So yun lang muna guys ang aking vlog. And nakikita ko ang airport na to maganda. Wave ang kanyang design. Kasi alam naman natin na daanan to ng bagyo dito. So it sounds like ang design niya parang nature. And meron dyan guys, engineering or scientific explanation bakit ganyan ang design. At isa sa mga na-research ko, yung hangin pagka tumama dyan, hindi masyadong malakas ang impact. Diba? So yun lang guys ang masasabi. Ayan, habang dumadaan tayo dito sa daanang ito, diba dumadaan sa daanang ito. Hindi naman halatadong redundant. Nakita natin ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, Administration Building, bagong ano lang yan, tayo. So hanapan natin ang paraan kung saan nga bang opisina nila dito para makahanap tayo ng information. Actually ito guys, nasa San Jose ito. Lalo na mga hindi taga rito sa Region 8. So if you are from other places, kung nandito ka sa Eastern Visayas, kung galing ka ng Samar Island or sa Southern Leyte, nasasakay ka dito. So sa downtown may masasakyan para airport. 15 pesos lang. Pero nagtaka ako kanina, na-shock ako. Tika nga ako dito may rotunda. Pagsakay ko nga di 15 pesos lagyan po ng pamasahe. Pero anyway, sag dinala ito para marisamo, di ba? Ayan guys, nandito na tayo sa lumang airport ng Tacloban. It's still operational. Ayun nga kasi hindi pa open ang new. Saan ba tayo dadaan? Dito na lang. Wait. Ayan, dito ako umagi kasi para hindi mahulos ang ating mga siki. Yan guys ang Old Old DZR Airport. Charan! Ayan guys, magtatanong-tanong tayo kung pwede tayo makakuha ng data habang hinihintay natin ang response ng Regional Office 8 ng DPWH regarding the new airport ng Tacloban. Ayan guys, ang shiny ang view pagwan sa adi kita ha, luma nga airport. Kasi ang mga sasakyan dito na luyo na agi. Ang una kasi guys, dito na agi. Inidini nga kalsada. Ang ginagihan natong kanina, dito luyo. Yung Tagalog pala tayo. Eh sabi ko, dati-rati kasi dito ang talagang original na daanan ng mga sasakyan. Tapos nga nandun na sa likod kasi yun ang magiging bagong airport. So change na nila. So tatabok tayo, dahan-dahan lang tayo sa pagtabok, baka tayo maligis. Ayan guys, nagtanong-tanong tayo dito. And according to the guards here, the guardian of the universe, na nandun daw ang CAAP. So ito ang old airport, still operational, tapos nandito daw yung CAAP. Kasi ang sabi, mababait naman daw at nag-entertain. So subukan natin ngayon kung they are very entertaining. Entertainment, entertain. Basta bahala na kayo dun. Ayan guys, galing na tayo sa civil service ba yun? Intelligence, basta susulat ko na lang dyan guys. Kailangan natin email, binigyan tayo ng email address para sa CAAP regarding sa mga tanong natin kung ito bang Tacloban International Airport, kung ano ang possible na international flights, kailan matatapos or whatsoever. So hintayin na lang natin ang mga sagot nila. Pero so far, pansamantala, ipopost natin ang video na to for the information of everybody. So antayin nyo lang guys in the future vlogs sa sagot ng wait. Ayan, Civil Security and Intelligence Service. Ayan.
Civil Security and Intelligence Service Office, CSI. Ayan. So antayin nyo na lang ang mga susunod na vlogs. So nakakapanibago ang airport ngayon kasi bago na ang mga daanan. Kaya yung mga papunta ng Region 8, yung daanan maninibago kayo. Pero kung matagal na kayong papunta-punta ng Region 8 or lumalapag dito sa Tacloban Airport, you will know everything and anything, cha. Yun lang. Ayan guys, we move farther. Ayan yan ang itsura guys ng airport. Yung ongoing construction ng airport. Diri. Katmalogan ako. Meron kasi ba nagtatanong kung saan nagpunta, sabi ko Biringan. Charing. Ito yung arrival area. Yung dun sa sa arrival, yung mga dumadating galing ng flights. Yun dun yung yung mga departure. Basta yun guys. Di natin lang arrival or departure. Basta yung lumalapag na eroplano, yung mga pasahero, yan dyan. Andin yun doon ang pinaka-entrance ng mga lilipad na mga pasyente. Pasyente. Ano ba, nawawala tayo? Lilipad na mga passengers or kung tutungo sila kung saan. Magtatanong tayo kung ano talaga magandang term. Wait. Mahirap magkamali kasi alam naman natin maraming mga perfect. Wait lang. Ayan, para sa exact terms, Tagalog na naman tayo mga kaibigan. Yan yung arrival, yung mga uma-arrive, di ba? Andid tuloy doon sa kabila, yun ang mga departure. Meron mang departure na uma-arrive. Charing. Basta ito ang itsura ng airport dito sa arrival area. And doon sa likod ang departure. Yung mga lilipad na mga passengers. Tapos ito ang rampa. Bali ang airline, mga airplane, di makuha ang gihapon, no? Rampa. O nga ni, bali dito ang possible na dadaanan, rampa niya. Nakikita nyo yung parang, yun, yan yung papasok yung mga passengers na mga uma-arrive. Tapos ito yung yung runway. So, kailangan perfect tayo kasi maraming mga perfect. Mahirap na magkamali. Kasi alam mo naman, ang mundo, maraming mga magagaling, maraming mga perfect. Bawal magkamali. So, yun. Salamat sa, mga nasa guardhouse. Mga gwapo na yan kung followers ko kayo. Basta, thank you for answering my questions regarding these matters. Basta antayin na lang ang sagot ng Civil Aviation Authority of the Philippines. CAA. Nasaan yung P? CAA lang eh. CAA Philippines. Basta yun na yun guys.